Believers, usapang OFW ulit tayo. Tanong, hanggang kailan ka lang dapat mag-abroad? Don't increase other responsibilities. Hindi lang ikaw ang nag-a-adjust. Pati pamilya mo sa Pilipinas dapat nag-a-adjust din. Siguro, isa din yan sa napakalaking tanong sa lahat ng mga OFW. O kung magsisimula ka pa lang mag-abroad. Actually, itinanong na to sa atin sa isa sa mga kilos natin. Doc, hanggang kailan lang ba ako dapat mag-abroad? Alam nyo, gandang pag-isipan yan. So, sa lahat ng mga OFW, ito na yung sagot ni Rockstar. Sa ating pong pag-abroad, meron tayong tinatawag na 3 stages. 3 stages ng pag-abroad natin. Para alam natin. Dito sa stages na yan, nandyan din nakapaloob ang goals natin. Sa pag-abroad natin, meron tayong 3 main goals. And meron din tayong 3 main strategies. And meron din tayong 3 main na babala or reminder. And sa dulo, bigyan natin kayo ng tips. Paano nga ba tayo magtagal ng sakto lang sa abroad? Okay, so unahin na natin ang unang stage natin. Ito yung tinatawag natin na entry level or entry stage natin. Ito yung pagpasok mo dyan sa abroad, kung nasan ka man. So, ilang taon po ba ang entry level natin? Pero bago yan, ang goal muna natin. Okay, so ang goal natin sa entry stage natin is to stabilize your life and your family life. Yes, kasi nga, di ba, meron tayo, sabi nga nila, may separation anxiety tayo, may adjustment period, and may financial adjustment na ginagawa ang pamilya mo at ikaw. Tandaan natin, sa bawat stage ng pag-stay natin sa abroad, hindi lang ikaw ang nag-a-adjust. Pati pamilya mo sa Pilipinas dapat nag-a-adjust din. Okay, so ito, ini-stabilize mo yung pamumuhay mo at pamumuhay ng pamilya mo. Unang-una, finances. So sa first or sa entry level mo, which is, ito po, ang taon, sasabihin ko na sa inyo, 0 to 3 years, nag-stabilize ka muna. So, ang goal mo, ma-stabilize lang lahat. Ibig sabihin, makabayad ka ng mga urgent na utang natin. Alam natin, pag nag-abroad ka, ang dami nating na utang at may mga urgent na dapat bayaran muna. Okay? Pagbabayad ng utang and pag-stabilize din ng expenses natin dahil wala pa masyadong maraming kita, malaking kita, yung 70 siguro or 50% ay pambabayad muna ng utang. So, konting adjustment, konting tipid sa pamilya mo. Sabihan natin sila, mag-meeting kayo. Ikaw din naman, wala mo ng lifestyle, wala mo ng mga outing sa Pilipinas, wala mo ng maraming expenses. You are stabilizing your finances and of course, you are also stabilizing your emotion. Pareho kayo. Nalulungkot ang asawa mo, nalulungkot ka, nalulungkot mga anak mo, mga kapatid mo, magulang mo, pare-pareho kayo nalulungkot. You have to stabilize that. For 3 years. For 3 years, dapat emotional strong ka na. For 3 years, dapat nakabayad ka na ng utang, yung lalo yung mga malalaki. At least, mabawasan ng 80%. And for 3 years din po, reminder ni Rockstar, dapat naayos na yung sistema and communication nyo. Communication, ibig sabihin, may schedule kayo ng tawagan, ng message. Madali na ngayon, di ba? Hindi kagaya nung una, voice tape pa. So ngayon, pwede ng video call. May oras, may araw, may panahon. And sistema nyo sa gasto, sino mag-approve? Ikaw ba na nasa abroad ang final approving o sila nang bahala? Basta may budget lang sila, may limit. So lahat ng yan, inaayos nyo for the first 3 years. Kailangan, napakahalaga niyan. You have to make it on your first 3 years. Kasi pag hindi na-stabilize yan, nagkagulo kayo financially for 3 years, lalo kang matatagalan sa ibang bansa. And emotionally, pag hindi kayo nagkaayos, yan ay simulan na nagkakaiwalay na. Nagkakaroon na ng away sa pamilya mo. So, kailangan may stabilize lahat yan. Sistema lang kailangan natin. Okay? For 3 years. That's your tinatawag natin na entry stage mo dyan sa abroad. That's 3 years. Now, next, meron tayong tinatawag na second level natin, which is your ito po ang tinatawag natin na growth. Ito yung nag-grow ka na, nag-grow na yung finances mo, nag-grow na bawat membro ng pamilya. So, ang goal natin dito po is to save.
Okay? Dapat makaipon tayo, makabili ka na ng bahay, and magkaroon ka na ng capital for business. Kasi ito po ang growth period. Ibig sabihin, nag-grow ka na financially. Ang years po nito is from 3 to 5 years or siguro max 7 years. So you have 3 to 4 years para mag-grow yung kinikita mo dyan. Ito rin yung stage na nag-grow na yung pera mo. Nag-grow na yung pera nyo ng family mo. Meron na kayong naiipon, meron na kayong investment, and of course, ikaw din, dapat nag-Kaiser ka na. Sa lahat ng nag-abroad, dapat may Kaiser na kayo. So, ang Kaiser nga po, lagi natin sinasabi, may healthcare ka na, may life protection, para kung anong mangyari sa'yo, may mayo sa family mo, may investment, para pag-uwi mo, may pera ka, pagtanda mo, may pera ka, may retirement money ka. Huwag natin kalimutan yan. Kasi kahit nasa abroad ka, hindi exempted na tatanda ka. Okay? So, kailangan meron tayo yan. Kaya, if you want Kaiser, PM lang sa personal level nito. Kaya po ang personal level. Alright? So, anong gagawin natin dito? What is our strategy? Ang strategy natin is you have to set up emergency fund. Dapat may emergency fund ka, sarili mo, at yung pamilya mo meron din. Para kung may magkasakit, hindi na kayo magka-utang. Para maiwasan natin yan. Pag nagka-utang tayo na nagka-utang, humahaba ang pag-i-stay natin dyan sa ibang bansa. And kailangan din, meron na ring source of income yung family mo. Yung asawa mo, kahit konti, kumikita na dapat. Yung anak mo, nakagraduate na, nakatapos na, kailangan kumikita na din. Tulong-tulong kayo para may additional source of income ang pamilya nyo para nakakapag-save kayo, para nag-grow. Growth period, ang tawag natin dyan, 3 to 7 years or 3 to 5 years. And ito na rin yung stage na nakakabili ka na rin ng property. Unti-unti, nakakabili ka na ng lupa, nakapagpatayo ka na ng kung merong isang apartment, 2 units, 3 units. So yan na yung growth period nyo. Kasi tapos ka na sa pagbabayad ng utang. That's your second level. And reminder dito ni Rockstar, dapat consistent sa discipline and budgeting mo at pamilya mo. Hindi lang pamilya mo, pati ikaw na nasa abroad, dapat check ka lagi. You check your lifestyle. Tumataas na ba yung level of lifestyle mo? Yung mga anak mo, asawa mo, tumataas na ba yung level of lifestyle? Dapat chinecheck niyo po yan. Hindi muna, consistent muna kayo, discipline. But, ikaw na nasa abroad at family mo dito sa Pilipinas. And, eto po, ang third natin, pero bago yan, kape po tayo. By the way, we are inviting you sa lahat mga gusto magpa-coach. Okay, Doc, pwede po tayong mag-coach online sa lahat mga FW. And if you want to join our community, IMG, Rockstar, para magkaroon ka ng new community and magkaroon ka rin opportunity na makapag-invest sa mutual fund. Kaya mo lang ako sa personal level ko. And don't forget to subscribe and join our YouTube membership platform. Meron na po tayo diyang iba't ibang level. So, click mo lang yan, then makikita mo, pili ka para mas makatulong po si Rockstar sa'yo. Next level tayo, the third is ito ang tinatawag natin na exit. Ito yung mag-exit ka na, pa-exit ka na. Kailangan may exit point ka as an OFW. Hindi pwedeng wala kang exit point, okay? So, ito na yung pauwi ka na, nagpa-plan ka na sa pag-uwi mo. Ito po yung 7 to 10 years. So, you have 3 years to plan for this. Na alam din ng pamilya mo, pauwi ka na. In 3 years, hindi yung biglaan na, ay, uwi na ako sa next year. Hindi po. May exit plan tayo. Because your goal here, ang goal mo dito sa stage na ito is to go home. So, ano ba yung mga indicators na pwede ka na dito? Na pa-exit ka na. Nasasabihin mo sa pamilya mo, okay, pauwi na ako. Ito yung mga indicators. Number 1, may bahay ka na. Yan. So, meron ka nang uwian. Second, nakapagpaaral ka na ng mga anak mo. O nagpapaaral, hindi pa tapos, pero may enough savings ka na. And, klaro na yung plan mo pag-uwi mo. Magninegosyo ka ba? May passive income ka na ba dito? Ima-manage mo na lang ba yung business ng family mo na ni-start nila? Ima-manage mo ba yung real estate properties? O magsisimula ka ng bago mong career o magsisimula ka ng business pero may capital ka na. Yan ang mga indicators na pwede ka na umuwi dito sa Pilipinas. So, ang reminder natin dito sa 7 to 10 na to, ito, reminder po don't. Ito yung hindi mo dapat gawin. Pag pauwi ka na, kasi baka mamaya ma-extend ka pa, don't increase other responsibilities. So, huwag ka nang magpaaral ng pamangkin, huwag ka nang magpaaral ng apo, huwag ka nang magsimula magpaaral ng mga kamag-anak kasi tatagal ka na naman
4 years, 5 years na naman kasi patatapusin mo ng college. Hindi po. Huwag kang magpadagdag ng dagdag na responsibility. Huwag ka na rin kumuha ng malaking lupain na babayaran mo. Bili ng bahay yung anak mo, bili ng lupain apo mo, bili ng sasakyan yung anak mo. Wala na pong ganyan. Kasi pag dinamihan mo ng dinamihan ng responsibility mo, hindi ka na talaga makaka-uwi. Okay? So wala na naman tong exit plan mo. Remember, dapat may years lang po yan. Okay? So ngayon, ito po ang advantage ng huwag tayo mag-overstay. Okay? Kape ulit tayo, delivers. Sa lahat ng mga OFW, avoid overstaying. Huwag ka dapat mag-overstay sa abroad because of these 3 reasons. First, pag nag-sobrang tagal mo dyan, 20 years ka, 25 years, 30, 40 years ka dyan, dyan na darating yung pagkakaroon ng problema sa pamilya. Kaya nagkakaroon ng broken family. Kasi iba na yung hindi ka nakilala ng mga anak mo, hindi ka na, iba nga, di ba, hindi na sila ginagalang kasi hindi naman sila nakikita, hindi na consult sa major decisions. So, nagkakaroon na ng too long yung absence mo dito sa family mo, nawawala na yung relevance natin sa decision making. So, sila na nagde-decision. So, yun, nawawala na yung takot sa'yo, nawawala na yung kailangan malaman muna ni nanay, ni tatay, nawawala na yung ganun. You will be replaced by other people. Kaya, yun ang danger. Okay? So, second, pag overstay ka dyan, health issue. Marami akong nakausap na OFW, marami nang dinadaing, Doc, ito, kasi kakabuhat ko. Ito, Doc, because of my work, nature ng work ko. So, sobrang tagal, baka ma-damage pang yung katawan. Mahirap, pag-uwi mo dito sa Pilipinas, may sakit ka, lagayin ka, baka hindi ka pansinin ng pamilya mo. Masakit po yung maramdaman. Kaya don't overstay. And it incur more liabilities. The more na nagtatagal ka dyan, pansin mo ba sa mga matagal na OFW? The more na nagtatagal ka dyan, the more na dumadami responsibilities mo. Kasi dagdag ng dagdag. Pero pag sinabi mong, stop na kasi pauwi na ako in 3 years, wala na. You will not accumulating responsibilities anymore. Okay? Alright, so, kaya strategy natin is start creating your blueprint, ang plano mo. Tandaan natin, for me ang max mo lang na dapat stay sa Pilipinas ay 15 years. 15 years. Nandyan na yung entry mo, yung growth, and yung exit level ng pag-abroad mo. Okay? Let's go. Kape po tayo.